Nakakagulat na balita, Donald Trump tinawag na diktador ang Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky at isinisirito ang pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, habang tila nga ay mas pinapaboran na nito ang Russia na tila ay papalapit na sa pagpapawalang bisa ng mga sanctions ng US para sa kanila. Isang hakbang mula sa US President na naglalarawan ng pagiging unpredictable ng kasalukuyang administrasyon. Kung babalikan kasi natin ang mga nakaraang pahayag ng kasalukuyang US President na si Donald Trump, ay mapag-aalaman natin na binanggit nito noong Enero ng kasalukuyang taon na kailangan ng tapusin ni Putin ang giyera, dahil kung hindi umano ito gagawin ni Putin ay papatawan ni Donald Trump ng mas mataas na taripa at mas maraming sanctions ang Russia. Bukod pa riyan, bago pa man muling manungkulan si Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos, ay binanggit rin nito noon na kung hindi papayag si Putin na tapusin ang digmaan sa Ukraine, ay mas malaking tulong pa ang ibibigay ng US para sa Ukraine laban sa Russia. Kaya naman ang pagtawag ni Donald Trump kay Zelensky na isang diktador ay malinaw na nagpapakita na bigla na namang bumaling si Trump para sa panig ng Russia. Pero bakit nga ba napakabilis magbago ng mga desisyon niya? Ano ang tunay na pakay ni Donald Trump sa usaping ito? At bakit siya kinikilala bilang isa sa pinaka-unpredictable na pangulo? Kung uunawain nating mabuti ang kahilingan ng magkabilang panig para sa tigil putukan sa digmaang ito, ay mapagtatanto natin na tila nga ay halos imposible na magkasundo ang dalawang grupo, dahil ang nais mangyari ng Ukraine ay mapabilang sa NATO at maibalik sa kanila ang mga teritoryong nasakop ng Russia sa digmaang ito, habang ang nais namang mangyari ng Russia ay manatili na sa kanilang kontrol ang mga panibagong teritoryong nasakop nito mula sa Ukraine, at tutol din itong mapabilang ang Ukraine sa alyansa ng NATO. Kaya't halos imposible talaga kung iisipin na magkakaroon pa ng kasunduan ng dalawang grupo. Kaya naman ang isinusulong ni Donald Trump ay ang tinatawag na peace through strength at ang America First na pulisiya ng kanyang administrasyon, kung saan sa pamamagitan ng kanilang impluwensya ay umaasa si Trump na mapipilitan na magkabilang panig na bitawan ng ilang kondisyones ng mga ito, gaya halimbawa ng pagsusulong ni Donald Trump para sa Ukraine na tanggapin ang katotohanang hindi na maibabalik pa sa dati ang mga teritoryo nitong nasakop na ng mga Ruso, kapalit ng ilang pahayag na ang ilang bahagi nito ay maibabalik pa rin sa Ukraine at magkakaroon ng mga peacekeeping forces sa kanilang bansa na magsisilbing proteksyon at makapagpapalakas rin ng kanilang militarisasyon. At upang maisulong ang planong ito ni Trump, ay naglalabas ito ng mga pahayag gaya ng paninisi sa Ukrainian President na ito ang naging dahilan o pinagmulan ng digmaan, at posibleng mas lalo lamang umanong maubos ang mas marami nilang teritoryo sa pagpapatuloy ng digmaang ito, habang para naman sa Russia ay nagpapahayag si Trump na magagawa nitong higit pang tulungan ng Ukraine laban sa kanila, at nakahanda umano ang US na patawan ng mas mataas na taripa at mas maraming sanctions ang Russia, kung saan sa paraang ito ay umaasa naman si Trump na mapagtatanto ng Russia na mas makabubuting bitawan na rin nila ang ilan nilang kondisyones para wakasan ang giyera. Kaya't sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagpapakita ni Donald Trump sa magkabilang panig na may kakayahan ng US na dagdagan ng pressure laban sa bawat isa, ay magagawa nitong magbigay ng kanya-kanyang adjustment ang bawat isa para sa mga kondisyones sa tigil putukang ninanais nila. Gaya halimbawa ng plano ni Donald Trump na magkahiwalay kausapin ang Pangulo ng dalawang bansa, kung saan sa ganitong paraan, kapag natapos na ang formal na kasunduan ng US at Russia para sa Ukraine, ay ang Ukraine naman ang magpapasya kung tatanggapin nila ang kasunduang nabuo sa pagitan ng US at Russia. Subalit ang pamamaraang ito ay mahigpit na tinutulan ng Ukraine, dahil ayon kay Zelensky ay hindi magiging makatwiran na hindi kasali ang Ukraine sa usapin ng US at Russia. Gayunpaman, kung ipipilit ni Trump na pagharapin sila ng Pangulo ng Russia, ay malaki ang tsansa na wala ring mabubuong kasunduan sa pagitan nila, dahil bilang Pangulo ng kani-kanilang bansa ay kakailanganin nilang ipakita sa bawat isa na sila ay may paninindigan at hindi basta titiklop sa pressure na idinadagan sa kanila ng Estados Unidos. Kaya't ang plano ni Trump na hiwalay na bumuo ng kasunduan sa magkabilang panig ay isang pamamaraan lamang upang ang tigil putukan ay maging makatotohanan.
Kaya naman dahil sa mga reklamo ni Zelensky sa mga hakbang na ito ng US President ay naglabas ng pahayag si Donald Trump na naglalarawan sa maling desisyon umano ni Zelensky at sinabing mauubos lamang ang mga teritoryo nito kung patuloy itong makikidigma sa mga Ruso. Isang pahayag na tila nga ay pumapabor sa mga Ruso. Subalit kung uunawain nating mabuti ay isa lamang itong pamamaraan ni Donald Trump upang bigyan ng pressure ang Ukrainian President para maisip nito na sila ang talo sa pagpapatuloy ng digmaang ito at mas maraming buhay pa ang madadamay kung magpapatuloy ang gulo. Bukod pa riyan ang pagnanais ni Donald Trump na matapos na ang digmaan ng Ukraine at Russia ay napakalaking bagay rin para sa Amerika dahil sa sandaling matapos ang digmaang ito ay magagawa ni Trump na mapanumbalik ang pakikipagkalakalan sa mga Ruso, isang hakbang na maaaring magpapahina sa impluwensya ng China sa buong mundo dahil bukod sa maaaring mabawasan ang pagdepende ng Russia mula sa China ay mapanunumbalik din ng US ang impluwensya nito para sa mga bansang kaalyado ng Russia, kaya't sa madaling salita, ang Russia ay maaaring magsilbing susi ng US para pabagsakin ang China. Kaya't sinabi ni Trump na nakahanda siyang talakayin ang economic development sa pagitan ng US at Russia kapalit ng tigil putukan nito para sa Ukraine. Gayunpaman ay maaaring malinaw na rin para kay Putin ang kanilang halaga para sa US laban sa China, kung kaya't nagagawa ni Putin na ipilit ang mga kondisyones nito para sa Ukraine na nagiging dahilan naman para batikusin ni Trump ang pangulo nito dahil kung wala siyang magagawang paraan para ayusin ang dalawang grupo ay mas maraming buhay lamang ang masasawi at mawawala ang alas nito laban sa mga Chino. Dahil sa kasalukuyan ay ang China ang pinakamabigat na kalaban ng US dahil sa lawak ng produksyon ng bansang ito ay nagagawa nitong magpanatili ng impluwensya sa maraming bansa sa mundo na nagiging daan naman para sa paglakas at pagkakaroon ng masasandalan ng mga bansang nais kalabanin rin ng mga Amerikano. Kaya't sa madaling salita ay ang China ang nagsisilbing big boss ng mga bansang kumakalaban sa US. Kaya't kung mapapahina ng US ang China ay maaaring mapagtanto ng maraming bansa sa mundo na kapahamakan na lamang ang dala sa kanila ng mga Chino. Iyan ang mga pinakaposibleng dahilan kung bakit tila nga ay pabago-bago ang laman ng mga pahayag ni Donald Trump base sa kanyang mga pulisiya dahil siya mismo ay palaging nag-a-adjust base sa sitwasyon at pagkakataon upang pabagsakin ang komunistang partido ng China.